Magandang araw sa iyo, Sir Hel. Nandito po ako para ibahagi ang kwento ng tito ko noong siya ay nasa Philippine Army pa. December 23, taong 2000, Mindanao. Balikan ito po kasi iyon. Sila tito ay naglalakbay sa gitna ng kadiliman kasama ang mga kabaro niya. Nasa gubat po sila noon. May pupuntahan daw po kasi sila noon. Hindi ko na matandaan kung ano, basta yung ang dahilan kung bakit pagala-gala sila sa gubat. Siyempre, madilim at tahimik na. Hindi maiiwasang magkatakutan. May usap-usapan kasi na marami pang aswang noong mga panahon na yon. At bukod sa aswang ay kinatatakutan din ng mga maligno tulad ng kapre na pinaniniwalaang namamatid kapag dumadaan ka sa harapan ng punong tinitirhan niya. Nabubuhay pa ang mga haka-haka dahil may isa pang kwento na mayroon daw diwata sa gubat na nagngangalang Miraya. Lahat daw ng papasok sa gubat ng may masamang balak ay ikinukulong nito sa mundo ng kadiliman. Ayan ang mga kwento-kwento. Pero dahil sundalo sila tito, hindi sila natatakot doon. Mas natatakot pa po sila sa mga maaari nilang makasagupang rebelde noong mga panahong iyon. Lagana pa rin kasi ang kaguluhan sa Mindanao noon. At ang mga sundalong tulad nila tito ay mainit sa mata ng mga rebelde. Marami na rin sa kanila ang napatay ng mga iyon. Bigla raw pong umulan habang naglalakad sila. Mabuti na lang daw ay may nasilungan silang matandang puno. 3 lang daw po sila noon kaya kahit papaano ay nagkasya sila sa ilalim ng puno. Lumakas daw po ng lumakas ang ulan kaya halos magsiksikan na sila sa pagkakasilong. Pero doon daw po sa puno na kinalalagyan nila ay may narinig silang malaking ibon na umiik-ik. Yung parang tunog ng paniki. Kaya napalingon daw po sila sa itaas ng puno. Nag-aalala sila nung una kasi baka raw may agilaw anumang ibon ang natrap dahil malakas nga ang ulan. Dahil basa na rin sila tito, tuluyan na lang silang naligo. Hinahanap po nila yung naririnig nila. Pero dahil masyadong malakas ang patak ng ulan at medyo madilim, hindi nila iyon makita. Hindi rin sumasapat yung flashlight na dala nila dahil isa lang yon. Yung kay tito na flashlight lang ang gamit nila. Palakas ng palakas ang tunog na naririnig nila. Yung isa sa kasama ni tito na si Roger daw ay napahawak na sa baril. Parang natakot daw bigla. Nagkaasaran pa nga sila noon kasi bakit daw natatakot si Roger. Pag sa gyera nga, matapang siya. Pinatila lang nila tito kaunti ang ulan. Hindi kasi sila pwedeng lumakad ng malakas pa ang ulan dahil baka makaapak daw sila ng kumunoy. O kaya naman ay may bumagsak na kung anong bagay mula sa itaas dahil sa lakas din ng hangin. Sa ilang minuto na pagtambay nila sa tapat ng puno ay katakataka daw pong nawala ang misteryosong huni. Kaya pinagpalagay na lang talaga nila tito na yun nga raw ay isang paniki lamang. Nang humina ng bahagya ang ulan ay nagiya na yung kasama nila tito na si Eddie. Aalis na sana sila nang biglang parang may narinig na naman silang tawa na tila ba nagpipigil. Nagkatinginan pa raw silang tatlo dahil tawa ng tao iyon. Muli raw nilang hinarap ang malaking puno at nanlaki ang kanilang mga mata nang makita nilang may lalaking maitim na nanlilisik doon sa sanga. Para siyang ahas na nakapulupot at hindi raw po siya basta tao. Yung hugis daw po kasi ng katawan niya ay parang sa kangaroo. Yung bandang itaas lang ng katawan ang pangtao. Mahaba ang buhok ng lalaki tapos bilugan ang mga mata
Yung ilong ay mahaba raw na patusok, parang ilong ng duwende. Nakatingin sa kanila yung lalaki tapos tumatawa. Nakakainis daw yung tawa pero mas kinatakot daw nila Tito yung posibilidad na baka raw yun ay aswang. Dahil sa pangamba na baka sila ay atakihin, bigla raw pong itinapat ni Eddie yung mahabang baril niya sa direksyon ng hinihinalang aswang. Pinaputukan niya yon. Kaso, laking gulat nila nang biglang gumapang paitaas sa puno yung nilalang na yon. O mas maiging sabihin na lang talaga nating aswang. Hindi tumigil sila Tito. Hinanap nila ang aswang sa puno at nakita nila yon na ang bilis magpalipat-lipat sa kahit saang parte ng puno. Walang sinabi yung mahabang panahon ng training nila Tito. Hindi nila matamaan yung aswang kasi sobrang liksi talaga. Tapos nakakatakot pa raw yung tawa ng aswang dahil parang lang daw silang pinagtitripan. Ilang beses na umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Tinadtad nila yung puno. Mas lalo pa silang ginanahan nang maisip nila na hulihin yon at dalhin sa bayan. Pwede raw kasi nilang pagkakitaan o ibenta yon sa mga eksperto. Ilang minuto na ang nakakalipas daw. Biglang nawala sa paningin nila ang aswang. Todo hanap talaga silang tatlo. Wala silang pakialam kung basang-basa na sila ng ulan at nilalamig na rin. Laking gulat daw ni Tito nang biglang bumalandra siya sa may isa pang puno. Sa lakas po ng pagkakaatake sa kanya ay para siyang papel na itinapon. Sabi pa ni Tito, pakiramdam niya ay binangga siya ng sasakyan. Sobrang sakit daw po ng katawan niya noon at ilang segundo pa ang lumipas bago siya makabangon. Nasundan pa raw po ang pag-atake. Biglang umaray si Roger. Tapos napaupo lang siya at nabitawan yung baril. May kalmot na pala siya sa braso. Umagos po yung dugo nun. Yung Eddie naman ay mas naging alerto dahil alam niyang siya na ang susunod na aatakihin. Kahit na masakit ang katawan, ay inalalayan daw ni Tito si Roger. Ang laki daw ng kalmot nito. Agad na pinunit nito yung babang parte ng damit niya at pinantapal sa sugat ni Roger. Si Eddie naman ay nagbabantay lang sa paligid kung nandyan na naman ba ang aswang. Dahil sa palagay nila Tito ay alanganin sila at malabong mapatay nila ang aswang sa ganong sitwasyon, nagpasya silang umatras. Nagmadali silang makalayo doon pero hindi sila tinigilan ng aswang. Sabi ni Tito ay desidido daw ang aswang na ubusin silang tatlo. Parang nagalit daw kasi yon dahil sa pamamaril na ginawa nila. Sa gitna ng maulan at madilim na daan ay hinahabol sila Tito ng aswang. Akay-akay ni Tito si Roger dahil napansin nila na may kalmot din pala si Roger sa may kanang hita. Si Eddie ang nagsesecure ng dadaanan nila. Hindi raw po nawawala ang nakaka-insulto at nakakatakot na tawa ng aswang. Nasa paligid lang daw po ang aswang at parang naghihintay lang ng pagkakataon para muling umatake. Si Eddie daw bigla na namang nagpaputok. Maraming putok yon. Nakita raw kasi nito na aatakihin na naman sila ng aswang. Noong sandaling yun ay alam nilang tatlo na hindi pa nila natatamaan kahit isa ang aswang. Bagay na ikinababahala nila. Dahil habang tumatagal ay mauubusan na sila ng bala. At kapag po nangyari iyon, yun na ang pinaka-perpektong pagkakataon para patayin sila ng sinasabi nilang aswang. Galit na si Tito noon dahil naiinis siya sa kaduwagan ng aswang. Traidor daw kung umatake. Dahil hindi sila lalapit hanggat alam nilang alanganin sila. Hihintayin daw ng aswang na makampante ka sa sitwasyon bago ito umatake. Sinabihan kami ni Tito na kung sakaling makaranas kami ng ganun, wag daw naming ipapakita na natatakot kami. At higit sa lahat,
ay dapat kada segundo ay alerto kami sa maaaring gawin sa amin. Pero balik tayo sa kwento. Noong gabing yon, akala nila Tito ay matatapos na sila. Halos kalahating oras na silang naglalakad sa gubat, pero nakasunod pa rin daw po ang aswang. Sinamahan na lang din nila ng dasal ang pagtakas nila na sana ay biglang may makakasulubong silang tao na pwedeng tumulong sa kanila. Nang makakita sila Tito ng parang kuweba, actually, hindi siya totally kuweba. Parang malaking butas lang na palagay nila ay lagusan sa minahan. Pumasok daw sila doon. Sumilong sila doon sandali at tinalian ng tela yung hita ni Roger. Puro daw daing ng sakit si Roger. Si Tito naman ay yung sakit ng katawan niya ang pinoproblema niya. Habang nagpapahinga ay gigil na gigil daw si Eddie. Gusto niyang patayin yung aswang dahil sa ginawa nito kay Roger. Nang nasa parang kuweba na sila, ay narinig nila na nasa labas ang aswang. Parang inaabangan lang talaga silang lumabas sa pinagtataguan nila. Naisip na nga rin nila na tumbukin ang loob ng kuweba, pero nag-alangan sila dahil hindi nila alam kung saan sila dadalhin nun. Isa pa, sobrang dilim sa loob. Mas magkakaproblema sila sakaling may ahas doon at matuklaw sila. Matapos magpahinga ay buong tapang na lang silang humarap ulit sa aswang. Ano pang silbi ng training nila kung maduduwag lang sila sa isang nilalang na hindi naman humahawak ng baril? Dahilan na lang nila sa sarili na kung yun ang mga rebelde nga na nakikipagpalitan ng bala sa kanila ay sinasabayan nila. Yun pa kayang aswang lang? Hinamon nilang tatlo ang aswang na nakapakita at lumaban ng patas. Hindi nila alam kung epektibo ba yung strategy para matalo nila ang aswang, pero yun na lang daw ang alam nilang paraan para masindak nila ang nilalang na yon. Sa pagkakaalala kong sinabi ni Tito sa amin, makalipas ang 5 minuto yata o higit pa, bumaba daw sa puno na pinagtataguan yung aswang. Yung tindig ng aswang ay para daw talagang lalaban sa kanila. Parang nanghahamon din. Kaya sila Tito ay halos magkadikit-dikit na. Ang pag-asa na lang nila Tito ay yung natitira nilang mga bala na palagay nila ay hindi na raw aabot ng 1 round. Nakatayo lang daw po ang aswang at tumatawa. Hindi daw po maiwasan nilang tatlo na tumingin doon sa babang bahagi ng katawan ng aswang. Parang kangaroo kasi talaga. Nagkakabulungan sila Tito. Yung nag-uusap na sila kung kailan nila papaputukan ang aswang. Sinabi ni Eddie nang huwag silang magpapaputok hanggat hindi gumagalaw ang aswang. Nakatutok lang ang baril nila sa direksyon ng nilalang na yon. Nang mapansin ni Tito na parang aatake na yung aswang sa kanila, doon na po sila nagpaputok. Sabay-sabay at inubos po nila ang bala doon sa katawan ng aswang. Hindi nila tinigilan hanggat hindi napapaatras ang aswang. Nang napahandusay na raw po ang aswang ay huminto na sila sa pagpapaputok. Akala nila noon ay patay na yon, pero laking gulat po nila nang biglang iika-ikang bumangon ang aswang at tumakbo palayo. Pinaputukan pa raw nila yon ang aswang pero naudlot din dahil naubusan na sila ng bala. Hinabol po nila ang aswang pero hindi na raw po nila naabutan. Pero naaamoy po nila sa daan ang malansang dugo ng aswang. Basta para kasing amoy daw po ng isda na matagal nang nakaimbak sa tubig. Sa takot na baka may kasamahan pa ang aswang na iyon ay hindi na po hinanap nila Tito. Mas pinili na lang nila na umalis sa lugar na iyon dahil hirap na si Roger. Napagtanto nila ang mga aswang pala ay hayop kung mag-isip. Ibig kong sabihin, hindi ito katulad ng tao na mag-isip. Hindi ito sistematiko. Madali itong utuin at mapaniwala. Hindi ko alam kung totoong madaling maisahan ang isang aswang, pero sa naranasan nila Tito, napatunayan nila na ang aswang ay may kahinaan din.
Habang naglalakad sila patakas ay may natanaw na silang parang maliit na barangay. Nabuhayan sila ng loob dahil doon sila nakadestino at marami nang nakakakilala sa kanila roon. Inasikaso pa sila ng mga tanod tapos ginamot si Roger. Nakwento nila sa mga tao roon na inatake nga sila ng aswang. Hindi na iyon kinagulat ng mga nandoon dahil may aswang daw talaga sa gubat. Inilarawan nila Tito ang nakita nila at iyon din ang tinutukoy ng mga tao. Ang nakasabupa daw nila Tito ay isang uri daw ng aswang na hindi matukoy kung ano. May mga tao raw sa gubat na nagpupunta noon na hindi na nahahanap. Tapos ilang linggo lang, may matatagpo ang bangkay sa gubat na wakwak na ang tiyan. Dahil sa nangyari ay mas lalo nang nag-ingat sila Tito. Nalaman din ng iba nilang kabaro ang naranasan nila. May ibang nagkibit balikat na lang at may iba namang naniwala. Sa ngayon ay retire na po si Tito. Pero kapag nag-iinuman sila ni Papa ay lagi niya yung kinikwento sa amin. Noong una ay di kami naniniwala. Pero nang dumalaw sila Eddie at Roger sa bahay noong nakaraang taon ay doon na kami nakumbinsi. Pinakita pa ni Roger yung malalim na peklat niya sa hita at braso na gawa raw ng sinasabi nilang aswang. Lahat ng sinabi ko sa kwento ay mula sa karanasan ng aking tiyuhin. Kaya sana igalang natin ang kanyang kwento. Dito na po magtatapos ang kwentong ito at sana ay matutunan po kayo. Thank you and belated Happy Halloween.